Dadalhin tayo ng kwentong ito sa Calauan, Laguna. Isang bayan na kilala sa mga malawak na palayan, tahimik na kalsada at mabagal na takbo ng buhay probinsya. Isang lugar na may mga simpleng landmark na bumubuo sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao, mga barangay roads na napagliligiran ng taniman, ang munting sentro ng bayan at ang mga rutinaryong biyahe papunta sa paaralan, palengke at munisipyo. Sa mata ng marami, isa itong karaniwang bayan sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may kasaysayang hindi kailanman naging payapa. Halos 3 dekada na ang nakalipas, ngunit dito naganap ang isa sa pinaka-kontrobersyal at pinakamatinding kasong kriminal na yumanig sa buong bansa. Isang kaso na hindi lamang naging balita, kundi naging sugat sa kolektibong alaala ng isang henerasyon. Sa gitna ng isang ordinaryong gabi, 2 estudyante ang biglang nawala. Walang ingay, walang babala, walang malinaw na paliwanag sa simula. Isang sandaling normal lamang para sa marami, pero naging simula ng isang kwentong mag-iiwan ng tanong na hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa isipan ng marami. Paano nawala ang 2 kabataang estudyante sa gitna ng isang araw na tila walang kakaiba? At paano ang isang simpleng pagkawala ay nauwi sa isang kasong kinikilalang isa sa pinakamadilim na kabanata ng krimen sa Pilipinas? Ito ang kwento ni Mary Eileen Sarmenta at Alan Gomez. At ito ang madilim na kaso na yumanig sa Calauan. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Si Mary Eileen Sarmenta ay 21 taong gulang noong 1993. Si Mary Eileen ay estudyante ng BS Agriculture sa University of the Philippines, Los Baños, isa sa mga pangunahing universidad sa bansa na kilala sa larangan ng agham, agrikultura at pananaliksik. Si Mary Eileen ay mula sa isang simpleng pamilyang Pilipino na naninirahan sa labas ng Calauan, Laguna. Hindi sila bahagi ng lokal na politika o kilalang pangalan sa komunidad ng Calauan. Isa silang ordinaryong pamilya na nakatuon sa pag-aaral at maayos na kinabukasan ng kanilang anak. Sa loob ng UPLB, kilala si Mary Eileen bilang isang tahimik at maayos na estudyante. Hindi siya palaging nasa sentro ng ingay o social circles. Mas madalas siyang nakatuon sa kanyang academics dahil nasa huling yugto na siya ng kanyang degree at malapit nang magtapos. Kasama sa kanyang buhay bilang estudyante ang mga karaniwang bagay, pag-aaral, pakikisalamuha sa mga kaklase at isang personal na relasyon sa kanyang nobyo. Noong panahon yon, isang kapwa estudyante sa universidad. Wala sa kanyang kahit anong araw ang nagpapahiwatig na ang kanyang pangalan ay magiging bahagi ng isa sa pinaka-kontrobersyal na kasong kriminal sa bansa. Si Alan Gomez naman ay 19 na taong gulang. Isa rin siyang estudyante ng University of the Philippines, Los Baños sa kursong BS Forestry. Si Alan ay nasa mas maagang yugto ng kanyang kolehiyo. Ngunit tulad ni Eileen, siya ay bahagi ng isang akademikong komunidad
Tahimik din si Alan sa kanyang sariling paraan. Isang estudyanteng nakatuon sa pag-aaral at nakikisalamuha sa normal na buhay campus ng isang UPLB student. Dalawang magkaibang tao, dalawang magkaibang pamilya, iisang campus na pinagsama sila sa ordinaryong araw. Noong June 28, 1993, isang karaniwang Lunes sa University of the Philippines, Los Baños, natapos ang mga klase gaya ng normal. Ang campus ay puno ng estudyanteng naglalakad pa uwi sa dormitoryo, nag-aaral sa library, o nag-uusap sa mga open spaces ng universidad. Walang kakaiba sa araw na iyon. Walang senyales ng panganib. Walang anumang indikasyon na ang gabi ay magbabago ng buhay ng dalawang estudyante. Bandang hapon, nakita si Eileen kasama ang kanyang nobyo. Ayon sa mga ulat, pinayuhan siyang huwag nang lumabas dahil may klase, ngunit sa kabila nito, nagdesisyon siyang lumabas sandali para sa isang personal na lakad. Isang desisyon na sa oras na iyon ay tila walang bigat o panganib. Ang ganitong mga sandali ay normal sa buhay ng isang estudyante. Walang dahilan para magduda, walang dahilan para matakot. Habang lumilipas ang gabi, sa loob ng campus ng UPLB, nagpatuloy ang karaniwang daloy ng buhay estudyante. Ngunit sa pagitan ng mga ordinaryong galaw ng gabi, isang pagkakataon ang magdadala kay Eileen sa kanyang huling sandali sa loob ng campus. Doon niya nakasalubong si Alan Gomez, isang kakilala sa loob ng universidad, isang kapwa-estudyante. Habang papalalim ang gabi noong June 28, 1993, sumakay sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez sa isang Tamaraw van sa loob o malapit sa University of the Philippines, Los Baños area. Habang nasa loob ng sasakyan, lumabas sa mga testimonya na ang direksyon ng biyahe ay nagbago. Ang Tamaraw van ay hindi na tumungo sa karaniwang ruta ng Los Baños, kundi unti-unting lumayo sa sentro ng universidad. Sa puntong ito, wala pang malinaw sa publiko kung ano ang nangyayari sa loob ng sasakyan. Walang saksi na direktang nakakakita sa bawat segundo ng biyahe. Ang alam lamang ay isang bagay. Parehong sina Eileen at Alan ay hindi na nakabalik ng gabing iyon. Lumipas ang mga oras. Sa loob ng University of the Philippines, Los Baños, ang gabi ay patuloy na normal sa panlabas na anyo. Ngunit sa pagdaan ng oras, nagsimulang mapansin na mga kakilala ni Eileen at Alan ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Hindi na sila nakabalik. Sa simula, maaaring ipagpalagay na ito ay simpleng pagkakaantala lamang, isang karaniwang pangyayari sa buhay estudyante, lalo na sa isang campus na malawak at may iba't ibang schedule. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naging malinaw na hindi ito ordinaryong delay. Walang mensahe, walang tawag, walang pagbalik. Sa puntong ito, nagsimulang lumitaw ang unang pahiwatig ng isang seryosong sitwasyon. May nangyari sa labas ng normal na daloy ng campus life. Ang pagkawala ni Eileen Sarmenta at Alan Gomez ay hindi na maipapaliwanag ng simpleng pagkaantala o aksidente. Ito ang simula ng isang investigasyon na unti-unting magbubukas ng mas malalim at mas madilim na katotohanan sa mga susunod na araw. Sa mga unang oras matapos ang pagkawala ni Eileen Sarmenta at Alan Gomez, nanatiling limitado pa rin ang impormasyon. Walang malinaw na saksi sa buong pangyayari. Walang direktang naglakas ng loob na agad magturo kung ano ang eksaktong nangyari. Ngunit sa loob ng University of the Philippines, Los Baños at mga kalapit na lugar, unti-unting nagsimulang mabuo ang mga piraso ng isang mas malaking larawan. Ayon sa mga sumunod na investigasyon, may mga huling ulat na naglagay kina Eileen at Alan sa paligid ng Agrix area malapit sa UPLB campus, isang lugar na dinadaanan ng mga sasakyan at estudyante sa gabi. Dito rin unang lumutang ang impormasyon tungkol sa isang Tamaraw van na ginamit sa paglipat ng mga biktima. Sa simula,
hindi pa ito malinaw na konektado sa isang krimen. Ngunit, habang kinokolekta ng mga otoridad ang mga pahayag, unti-unting lumitaw ang isang pattern. Hindi ito simpleng pagkawala sa loob ng campus. May sasakyang sangkot, may koordinadong galaw, at may paglabas ng mga biktima mula sa UPLB area patungo sa labas ng Los Baños. Habang lumalalim ang paunang investigasyon, sinubukan ng mga otoridad na alamin kung may personal na alitan, relasyon o akademikong motibo sa pagkawala. Lumabas ang ilang haka-haka sa simula, kabilang ang posibilidad ng personal na away o maling interpretasyon ng sitwasyon sa loob ng universidad. Ngunit habang sinusuri ang mga impormasyon, unti-unting humihina ang ganitong mga teorya. Walang malinaw na ebidensya ng personal conflict na kaya magpaliwanag sa bigat ng nangyari. Sa halip, lumalabas ang isang mas seryosong direksyon ng investigasyon, ang posibilidad ng sapilitang pagdukot. Sa yugtong ito, hindi pa malinaw kung sino ang nasa likod ng pangyayari. Ngunit sa mata ng investigasyon, isang bagay ang nagsisimulang maging malinaw. Ang pagkawala ni Aileen at Alan ay hindi kusang loob. Ito ay isang insidente na may direksyon, may galaw, may kontrol mula sa labas. At sa pagpasok ng mga pulis at investigative units sa kaso, nagsisimula ng mabuo ang isang investigasyon na magtutulak sa buong bansa na makinig. Habang lumalalim ang investigasyon sa pagkawala ni Aileen Sarmenta at Alan Gomez, nagsimulang magbago ang direksyon ng kaso. Mula sa loob ng University of the Philippines, Los Baños, ang paghahanap ay unti-unting lumalawak palabas ng campus, patungo sa mga kalapit na bayan at liblib na lugar sa Laguna. Isa sa mga naging mahalagang direksyon ng investigasyon ay ang Calauan, Laguna. Sa panlabas, ito ay isang probinsyang karaniwan lamang, ngunit sa loob ng investigasyon, dito nagsimulang mabuo ang isang mas mabigat na larawan. Ayon sa mga testimonya na nakalaunan ay lumabas sa kaso, ang Tamaraw van na nakita sa UPLB area ay hindi lamang basta bumiyahe ng walang direksyon. Ito ay tumungo sa isang pribadong property sa Calauan, isang farm na malayo sa mata ng publiko at hindi madaling ma-access ng kahit sinong hindi pamilyar sa lugar. Sa mga sumunod na pahayag, ang lugar na ito ay nakilala bilang Erais Farm. Sa pagdating sa farm, ayon sa mga naging saksi sa investigasyon, ang dalawang estudyante na noong una ay buhay at magkasama sa loob ng sasakyan ay dinala sa isang kapaligiran na malayo sa proteksyon ng universidad at malayo sa anumang tulong. Sa puntong ito, unti-unting lumabas sa mga testimonya ang isang salitang magpapabigat sa buong kaso: regalo. Isang salitang hindi karaniwang ginagamit sa investigasyon ng krimen, ngunit lumitaw sa mga salaysay ng mga saksi bilang bahagi ng pag-uusap sa loob ng farm. Ngunit sa yugtong ito ng kaso, hindi pa agad inilalantad ng investigasyon ang buong katauhan ng mga sangkot. Sa halip, ang nakikita pa lamang ng publiko ay isang serye ng mga galaw, isang sasakyan na lumabas ng campus, isang farm na nagsara sa likod nila, at dalawang estudyanteng hindi na muling nakabalik. Ngunit bago lumabas ang mga pangalan, isang bagay muna ang kailangan maitatag ng investigasyon: kung ano talaga ang nangyari sa loob ng farm na iyon. Sa mga unang araw ng investigasyon, nanatiling mabigat ang katahimikan sa kaso ni Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Walang malinaw na direkta at kumpletong salaysay ng buong pangyayari. Ang mga otoridad ay umaasa sa mga pira-pirasong impormasyon, mga ulat ng sasakyan, lokasyon at hindi pa kumpletong testimonya. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, nagsimulang lumabas ang mga taong may direktang kaalaman sa nangyari sa loob ng sistema. Dalawang pangalan ang unti-unting naging mahalaga sa pag-usad ng kaso: Aurelio Centeno, isang driver ng ambulansya, at Vicencio Malabanan, isang security aide. Sa kanilang mga testimonya, unti-unti nilang ikinuwento ang isang serye ng pangyayari,
na nag-uugnay mula sa loob ng sasakyan, papunta sa Kalawan at hanggang sa isang pribadong farm na hindi basta-basta naabot ng publiko. Sa puntong ito, unti-unti nang nabubuo sa investigasyon ang pangalan ng isang pangunahing figure sa Kalawan. Isang lokal na opisyal na may malawak na impluwensya sa lugar, Mayor Antonio Sanchez. Lumilitaw sa kanilang salaysay na ang farm ay konektado sa kanyang impluwensya at ang mga taong nasa paligid ng insidente ay pawang bahagi ng kanyang security at administrative circle. Kasama rito ang ilang tauhan ng lokal na pulisya at personal aides na unti-unting nakilala sa investigasyon. Habang lumalakas ang mga testimonya mula sa mga saksi, nagsimulang magbago ang direksyon ng investigasyon sa kaso ni Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Hindi na ito simpleng paghahanap ng dalawang nawawalang estudyante. Ito ay naging isang full-scale criminal investigation na kinasasangkutan ng lokal na kapangyarihan, mga security personnel at mga opisyal sa loob ng Kalawan, Laguna. Sa pagpasok ng NBI at iba pang investigative units, unti-unting nagsama-sama ang mga peraso ng ebidensya. Isa sa mga unang mahalagang indikasyon ay ang Tama raw van na ginamit sa insidente. Ayon sa investigasyon, ito ay nakita at na-trace sa mga lugar na konektado sa biyahe mula UPLB patungo sa Kalawan. Kasunod nito, lumabas ang mas technical na ebidensya, ballistic at forensic analysis ng mga recovered materials, physical traces mula sa crime-related locations at consistency ng testimonya ng mga state witnesses. Ang mga ebidensyang ito ay unti-unting nagpatibay sa isang lumalalim na kaso ng coordinated abduction. Sa gitna ng investigasyon, lumabas din ang isang pagtatakang ilihis ang direksyon ng kaso. May mga ulat na sinubukang ituro ang ibang personalidad bilang posibleng utak ng insidente, kabilang ang isang alternate suspect theory. Sa puntong ito, formal nang isinama sa kaso ang pangalan ng Kalawan Mayor Antonio Sanchez bilang pangunahing personalidad na konektado sa mga testimonya at ebidensya. Kasama niya ang ilang miyembro ng kanyang security detail at lokal na enforcement circle na tinukoy sa mga salaysay ng mga saksi. Noong August 13, 1993, isinagawa ang unang malaking hakbang ng otoridad, ang pag-aresto kay Mayor Antonio Sanchez. Sa kabila ng pag-aresto, mariin niyang itinanggi ang mga paratang at iginiit na wala siyang kinalaman sa krimen. Sa panahong iyon, ang kaso ay hindi na lamang usapin ng isang lokal na insidente. Ito ay naging isang pambansang headline. Sa puntong ito, ang kaso ni Aileen Sarmenta at Alan Gomez ay tuluyan ng umabot sa antas ng National Criminal Trial, kung saan ang mga pangalan, ebidensya at testimonya ay magsisimula ng dahan-dahang ilalatag sa harap ng batas. At dito pa lamang magsisimula ang tunay na paglilitis ng katotohanan. Nang umabot ang kaso ni Aileen Sarmenta at Alan Gomez sa korte, hindi na lamang ito usapin ng investigasyon o mga pahayag mula sa mga saksi. Ito ay naging isang formal na paglilitis ng batas, kung saan ang bawat detalye ay kailangang patunayan sa harap ng hukuman at ang bawat salaysay ay sasailalim sa matinding pagsusuri. Ang paglilitis ay pinangunahan sa Pasig Regional Trial Court sa ilalim ni Judge Harriet O. Demetrio, isang hukom na kalaunan ay magiging isa sa mga pinakakilalang figure sa desisyong ito. Ang pamilya Sarmenta at Gomez ay dumalo sa mga pagdinig. Tahimik ngunit halatang mabigat ang pinagdaraanan, habang ang kaso ng kanilang mga mahal sa buhay ay muling binubuksan sa bawat araw ng paglilitis. Pinaghiwalay sina Mary Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Si Alan dinala sa labas, binugbog paulit-ulit, habang si Aileen ipinasok sa loob ng rest house. At doon, iniharap siya kay Antonio Sanchez bilang isang regalo. Sa loob ng selid, siya ay ginahasa. At nang muli siyang makita ng mga saksi, hindi na siya ang parehong taong dinala roon. Mahina, halos hindi makatayo, halos wala ng lakas lumaban. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang alkalde at sinabi niya, "Tapos na ako sa kanya, sa inyo na siya." Sa sandaling iyon, hindi natapos ang karahasan, mas lalo pa itong lumala. Sunod-sunod siyang inabuso ng iba pang akusado,
habang siya ay nasa kondisyong hindi na kayang lumaban, hindi na kayang tumakas. At dito na lumabas ang ebidensya. Sa autopsy, lumabas ang isang katotohanang hindi na kayang itanggi. May ebidensya ng multiple sexual assaults, maraming seminal fluids, na malinaw na nagpapakita na higit sa isang tao ang sangkot. May mga popular na paglalarawan na inihahalin tulad ang dami ng semilya na nakuha ay kasing dami ng isang lata ng sardinas. Ngunit sa korte, ang mahalaga ay hindi ang paghahambing, kundi ang katotohanan, ang dami, kondisyon at consistency ng forensic findings ay tumugma mismo sa testimonya ng sunod-sunod na pang-aabuso. Hindi ito haka-haka, hindi ito kwento, ito ay ebidensya. Matapos ang lahat, isinakay muli sila sa sasakyan, hindi para iligtas, kundi para tapusin. Si Alan Gomez ang unang pinatay. Ayon sa testimonya at ebidensya, siya ay binaril sa ulo ni Pepito Kawit gamit ang handgun. Iniwan ang kanyang katawan, samantala si Mary Eileen dinala pa sa isang mas liblib na lugar, isang tubuhan sa sitio Paputok, at doon binaril siya gamit ang M16 rifle. Ang baril na kalaunan ay naiuugnay kay Luis Corcolon sa pamamagitan ng ballistic evidence. Tinamaan siya sa mukha, isang putok na tuluyang nagpatigil sa lahat ng kanyang pinaglaban. Kinabukasan, June 29, 1993, sa isang bayang muling bumalik sa katahimikan, 2 bangkay ang natagpuan. Magkahiwalay, pero iisa ang kwento. Ang katawan ni Alan may tama ng bala sa ulo. Si Eileen natagpuan sa tubuhan, tahimik ang paligid. Walang saksi. Ang bansa naman ay magsisimulang magtanong, sino ang may kagagawan nito at paano ito naging posible. Paano nangyari ito sa ilalim ng kapangyarihan? Sa pagdating ng kaso sa korte, sa ilalim ni Harriet Demetriou, isang linya ang tumatak sa kasaysayan. A plot seemingly hatched in hell. Hindi lamang ito paglalarawan ng krimen, kundi ng antas ng kasamaan na napatunayan sa ebidensya. Matapos ang mahaba at nabigat na paglilitis, dumating ang araw ng paghahatol. March 11, 1995, sa loob ng Pasig Regional Trial Court, tahimik ang buong silid. Walang ingay, walang galaw. Lahat ay nakatutok sa iisang tao, kay Harriet Demetriou. Isa-isang binasa ang desisyon. Sa huli, dumating ang hatol. Guilty beyond reasonable doubt. Ang pangunahing akusado na si Antonio Sanchez, kasama ang kanyang mga tauhan. George Medialdea, Luis Corcolon, Rogelio Corcolon, Zoilo Ama, Pepito Kawit, at Baldin Brion ay lahat na patunayang guilty sa krimen laban kina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Ang parusa, 7 bilang ng reklusyon perpetua bawat isa. Ibig sabihin, bawat akusado ay nahatulan ng multiple life sentences na maaaring umabot ng hanggang 40 taon bawat bilang, alinsunod sa batas ng Pilipinas. Bukod dito, inatasan din sila ng korte na magbayad ng civil at moral damages sa pamilya ng mga biktima bilang pagkilala sa pinsalang hindi na kailanman may babalik. Sa kanyang desisyon, binigyan din ni Judge Demetriou ang bigat ng krimen at inilarawan ito bilang a plot seemingly hatched in hell. Isang pahayag na tumatak sa kasaysayan. May sapat bang kaparusahan para sa ganitong uri ng krimen? Matapos ang hatol ng korte sa kaso ni Eileen Sarmenta at Alan Gomez, inakala ng marami na dito na magtatapos ang isa sa pinakamadilim na kaso ng kasaysayan sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng mga rehas at sa loob ng sistemang dapat ay nagtataguyod ng hustisya, unti-unting lumitaw ang mga bagong tanong. Sa paglipas ng mga taon, lumabas ang ilang ulat at investigasyon ng media at mga opisyal na may mga paratang hinggil sa kondisyon ng pagkakakulong ng mga convicted sa kaso. May mga ulat na nagsasabing ang ilang preso, kabilang ang mga high-profile inmates, ay nakaranas ng mga pribilehiyo na hindi karaniwan sa isang maximum security facility. Kasama sa mga alegasyon ang pagkakaroon ng mga kagamitan tulad ng air conditioning, telebisyon at iba pang kondisyon na nagdulot ng diskusyon kung ang aktwal na pagpapatupad ng parusa ay tumutugma sa bigat ng hatol ng korte. Ang pangalan ni Antonio Sanchez ay muling bumalik sa balita, hindi dahil sa paglilitis,
kundi dahil sa mga tanong tungkol sa kanyang kondisyon sa loob ng kulungan at ang sistema ng penal execution sa bansa. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mas kontrobersyal na usapin, ang Good Conduct Time Allowance Law. Isang batas na nagbibigay ng posibilidad ng pagbabawas ng sentensya sa mga bilanggo na nagpapakita ng mabuting asal habang nakakulong. Ngunit sa kaso ni Sanchez, ang posibilidad ng kanyang pagpasok sa listahan ng mga maaaring makinabang sa GCTA ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Noong 2019, nang lumabas ang balita na maaaring maging kwalipikado siya para sa maagang paglaya, sumabog ang pambansang galit. Nagtrending ang mga panawagan ng hustisya. Nabuhay muli ang pangalan ni Aileen Sarmenta at Alan Gomez sa social media, balita at protesta. Para sa maraming Pilipino, hindi ito simpleng legal technicality. Ito ay muling pagbubukas ng sugat na hindi pa kailanman ganap na naghihilom. Sa gitna ng matinding public pressure, napilitan ang mga otoridad na rebyuhin ang desisyon. Sa huli, binawi ang kanyang eligibility sa ilalim ng GCTA at hindi natuloy ang kanyang posibleng paglaya. Ngunit ang kontrobersya ay nag-iwan ng mas malalim na tanong sa sistema ng hustisya ng bansa. Para sa publiko, ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang nahatulan noong 1995. Ito ay naging simbolo ng patuloy na laban sa pagitan ng batas, implementasyon at pananagutan ng sistema mismo. Pagkalipas ng maraming taon, nanatiling nakakulong si Antonio Sanchez sa loob ng New Bilibid Prison. Sa kabila ng bigat ng sentensyang ipinataw ng korte noong 1995, ang kanyang pangalan ay patuloy na bumabalik sa balita, hindi dahil sa bagong paglilitis, kundi dahil sa mga usapin ng sistema ng pagkakakulong at implementasyon ng batas sa loob ng mga pilitan sa bansa. Noong March 27, 2021, kinumpirma ng mga otoridad na si Antonio Sanchez ay pumanaw sa loob ng kulungan. Ayon sa ulat, siya ay natagpo ang walang malay sa kanyang selda at idineklarang dead on arrival matapos dalhin sa ospital ng bilangguan. Tahimik ang naging pagtatapos ng kanyang buhay. Walang public ceremony, walang opisyal na pagunita mula sa publiko. Ngunit para sa marami, hindi ito ang tunay na sentro ng kwento. Ang mas mahalagang naiwan ay ang alaala ng dalawang kabataang estudyante, Aileen Sarmenta at Alan Gomez, na ang buhay ay biglang nawala sa isang gabing hindi nila inaasahan. Para sa pamilya Sarmenta at Gomez, ang mga taon ay hindi naging madali. Ang pagkawala ng kanilang mga anak ay hindi lamang isang legal na kaso na natapos sa korte, kundi isang habang buhay na bahagi ng kanilang personal na buhay. Sa mga panayam at public appearances sa paglipas ng panahon, nanatiling pareho ang mensahe ng kanilang pamilya, ang paghahangad ng hustisya at ang pag-asang hindi malilimutan ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa mas malawak na perspektibo, ang kaso ay nanatiling isa sa mga pinaka-binabantayang kriminal na insidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagbukas ng usapin tungkol sa kapangyarihan at abuso, papel ng lokal na impluwensya, kredibilidad ng sistema ng hustisya, at pagpapatupad ng hatol sa loob ng mga kulungan. Hanggang sa kasalukuyan, ang pangalan ni Aileen Sarmenta at Alan Gomez ay patuloy na binabanggit hindi lamang bilang mga biktima ng isang krimen, kundi bilang bahagi ng isang mas malaking diskusyon tungkol sa batas at hustisya sa bansa. Sa dulo, ang kasong ito ay hindi lamang kwento ng isang hatol. Ito ay kwento ng dalawang kabataang may pangarap at isang sistemang sinubok ng sarili nitong kakayahang magbigay ng hustisya. Sa kasong ito, malinaw ang naging hatol ng korte. Ngunit sa mata ng publiko, may mga tanong na patuloy na bumabalik. Kapag ang kapangyarihan ay sangkot sa krimen, gaano katagal bago tuluyang maramdaman ang hustisya? At sapat ba ang isang hatol para sa dalawang buhay na nawala? If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.